would present to us, meron nakikitang shabu, 1 hanggang 3 sachet, kapiraso lang, hindi pang mayaman, panggamit at pambenta para maitawid ang pamilya. Hindi ko po sinasang-ayunan ang mga adik sa dahilang 15 taon din akong gumamit. If I may just share, Is that, Father? What is these are that? the list Sige, of go ahead. members Sige. that we have. Members ninyo ng programa, apa, programa Paglihom. 329 names. Pinaslang lahat. Lahat ay may affidavit. Lahat ay pwede magpatotoo. Lahat po ay may pamilya na wala ng breadwinner. At ngayon ay naghihikahos, ngunit lumalaban ang hangad, katarungan sa bansang makadiyos. Hindi dapat palakpakan ang pumapatay. Dapat ito kinakalinga at hinihilom. Marami po salamat. Father, ganito. Kaya kayo maraming alam sa issue na ito kasi kayo ang nagpapatakbo ng programa, anong name? Program Paghilom po. Program Your Honor. Paghilom. Matanong ko lang si Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, at bago pa mag-shabu, Pare ka na noon? syempre hindi pa ho. Hindi ka pa pare. Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na Cebu? Father, ako sagutin nyo. Ako sagutin nyo. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16. Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old were you? 2006. 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron Cebu. po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. That's good. I congratulate you for reforming your life. Salamat and being po. a good example. I congratulate you. You are a good example to this community. Salamat po, Mr. Chair. Pero hindi po ako gumagawa at nagfa-fabricate o pinapalobo. When you said that you do not intend to hurt the feelings of the bereaved, by the word itself, you already did. Salamat po, Mr. Chair. Well, depende sa inyo yan. That's subjective, Mr. Chair. Kasi sa akin, when I see shit happens, that's for us to blame ourselves. That shit happens. That is not intended for the people or the victim. And Can we contextualize? Aminado naman si Sento Bato, konektado ito sa 1-year-old na namatay, kaya kayo napasalitang shit happens. Yes, Mr. Chair. Can we, 3-year-old. Ilan? Mr. Chair, 3-year-old 3 years old daw. na nangangarap ding Okay. maging pulis. Yeah. Sige, Father, ikaw familiar sa what happened doon sa 3 years old na namatay? Sige nga, so that we will see the Sa pagkaalala ko po ay ito po ay isang police operation at ang hinuhuli nila yung anak, ay yung tatay, at dahil dito ay nadamay po yung anak, ano? Nadamay yung anak at namatay yung anak. I wouldn't want to give any Saan po yun? I wouldn't want to give Okay, any place and then date, and then sa incidenting yun, yung 3 years old lang ang namatay? kasama po yung Kasa- ama, Mr. Chair. Kasama ang ama. So, yun. That is the context, ha? Yan, Yes. yan yung context, ha, na nangyari ito. Yes, Mr. Chair, wala naman talagang pulis gustong pumatay ng bata. Kaya nga sabi ko, shit happens. Tinamaan yung bata sa crossfire. Kaya nga, nangyari yun. But Father, sa investigation ninyo, official police operation yon, na-confirm na ninyo sa HQ? It was po. Kaya Okay, may mga pangalan ng operatives. I think meron po, Mr. Chair, and ayaw kasi mag-appear po nung... Paki-organize na lang po yung data kasi Opo. isa na yan sa napag-usapan natin ngayon. We are interested in that police operation na may 3-year-old na namatay. Yes Kasama ng kanyang papa siguro, papa? Yes Kasama po. papa. O, sige. Mr. Chair, na-autopsy rin po ni Dr. Raquel Fortun ang bata. So she can objectively provide the truth in this committee. Salamat po.
Yeah, Mr. Chair. Senator Bato. Another question. Yung inimbestigahan ninyo, Father, ng mga kaso, marami yon sinabi mo. And you have evidences. Meron kayong proof na sabi mo pa nga, binalian ng kamot. Sabi mo, may mga revolver na paulit-ulit na ginagamit as a exhibit. Then, sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo pertaining to those cases that you have investigated? Ilan na pong kaso na file ninyo? Can I respond, Mr. Chair? Respond to the best of your ability. Okay. Pero hindi naman, I don't think it's the responsibility ninyo to file the cases. Pero yeah, just, Precisely. Mr. Chair, but since concerned siya, advokasya niya yan, he should see to it that justice must be served to these victims. hindi po ba mas responsibility ng pulis yan? Responsibility nga ng police, Mr. Chair, pero sila nag-imbestiga, he's provided. Otherwise, kung hindi siya tumulong para mapile yung kaso na yan, halata ng ginagawa niya, puro propaganda. Nagpo-propaganda lang siya. Nagsasabi siyang ganon. Hindi pala siya interested na makuha ang hustisya. Hindi niya pinaluap sa pulis kung nakasuhan na itong mga gago na ito. Because I, for one, I want justice to be served. Lalong-lalo na yung mga inosente na pinatay. Dapat talaga, Father. Baka mas pwede pa akong maging pare kung tutuusin. Kasi gusto ko talaga kung if I have the goods, I have the evidence as you showed that a while ago. Bali-bali na, halatang binugbog mo na bago pinatay eh. Di ba? So, you should pinaluap mo sana yun, na-file yung kaso. Kung hindi mo pinaluap, well, masasabi ko hanggang propaganda ka lang, Father. And for the record, Mr. Chair, I just would like parating kay Father na I appreciate what you're doing, Father. Thank you for what you're doing. Pasensya ka na kung sinabi ko na kung hindi ka nakapag-file ng kaso, parang you limit yourself to propaganda. But then again, you said na may nakapile kayong kaso. And I encourage you, please, file kayo ng kaso. Kasi kawawa talaga yung namatay. Mag-file kayo ng kaso. I am one with you in seeking for justice to these victims. Filean nyo ng kaso. Salamat ho at madami pong kaso na inahabla na po. Salamat. Thank you, Father. Mr. Chair. Mr. Yeah, Chair. before I recognize Senator Risa, can we ask Attorney Dulay to sit here with us? He's the Inspector General of the IAS, para just in case. Yes, go ahead, Senator Ontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. One follow-up question kay Father Flavi. Father, dun sa pagkamatay ni Mika at yung ama niya, kinonfirm ba ni Doktora Fortune na talagang nagkaroon ng shootout dun sa pagkamatay ng yung mag-ama? Mr. Chair, Senator Riza referring to itong dalawa po. I think Yes po. na confirm niya po. I hope I'm right but please don't quote me. Pero alam ko po na autopsy po ni Dr. Raquel. Salamat, Father. So, Mr. Chair, kung maaring maimbita din po sa susunod na hearing si Doktora Fortune. Yes. Salamat, Nakaplano na po yan. Nakaplano na Salamat, po. Pero doon po kay yung bata na sinabi mo, yung bata na sabi mo na discover ni Dr. Fortune na may gunshot wound. Yes. Hindi na yata disputed yun. Ang cause of death ng bata was a gunshot wound. Tama? Yes po. Okay, so at least klaro po. Senator Tolentino, I think wants to ask... Father, magandang tanghali po, Mayang Utto. Binanggit mo kanina na marami kang senior na mga pangalan, although malayo dito, hindi naman namin mabasa. But you mentioned the words highly confidential. Parang hindi ba lumalabas na yung pagsishare mo ng information would be selective, subjective? Paano po ito? Saan ang hangganan na ito? Kung ano lang yung gusto nyong ibigay o kasi ang gustong patunguhan ng committee ito ng hearing ay malaman nga kung ano yan. Pero kung magbibigay kayo ng konti, withhold kayo, paano po yon? Salamat po, Mr. Chair. Nung sinabi kong highly confidential, unang-una po ay meron po sila kanya-kanyang mga abogado. And I believe that there is also a proper forum kung saan ito po ay lilitisin bukod po dito sa ating magiting na house. So yun po yung context ng highly confidential. If we could and only we could give it all, we would upon their approval po, Mr. Chair. Thank you. Salamat, Majority Leader. Salamat po.
Salamat. Please stay on in the hearing, Father, kasi kami mga dagdag na tanong pa sa inyo in the course of the other testimonies. At this point, the Chair would like to call on Attorney Dean Chell Jokno